Song on the mix. Kay gipanumpa ko na. Alright! It's me again, Alicia ninyo mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Diba maganda to bago tayo nagsisimula, tayo po muna yung nag-exercise habang nag-aantay ng ating mga viewers. Kalit. Uy, maganda tong pag-uusapan natin, ha? Oo, tungkol ito na naman kay Bulldog. Ang sarap mong ikumot-kumot. Nag-enjoy ako, tigilan nyo ako, kakasayo mga minamahal. Alright, anyway, eto, sige. Ay, nako. Alam nyo naman, no, na itong si Commodore J. Tariela, abay, hinamon. Itong si Rodante Marcoleta na, sige, para patunayan mo na kung patriotic ka, kung makapilipino ka, kung mahal mo ang bayan, what if sumama ka sa amin? Dito nga po sa Kalayaan Island Group. Para nang masilayan mo, makita mo, 'di ba? Yung mga taong naninirahan doon. Para ba masabi mo na ito ba yung kailangan nating i-give up? 'Di ba, mga minamahal? Now, itong si Rodante Marcoleta, naghamon ang lolo ninyo bago niya daw po tanggapin ang ang hamon ni Commodore J. Tariela. Naghamon ng debate. Debate muna, oo. Yan yung hamon yan ni Rodante Marcoleta Ito, pakita ko sa inyo mga minamahal. Humingi pa ng kapalit. Diba? Ang sabi ni Commodore J. Tariela, I suggest that the good senator join the Maritime Domain Awareness. Fly to the Kalayaan Island Group in the future. He does not have to worry. I can arrange it. Yan yung sabi ni Commodore J. Tariela noong February 7. Ngayon naman February 9, kahapon, noong isang araw, sabi niya, mas mabuting gawin doon. Bago iyon, pakisabi kay Commodore J. Tariela, isama si Justice Carpio. At sino ba yung professor sa UP? Yan, mga minamahal, yung si Batong Bakal. Magkita-kita muna kami para sa friendly debate bago magpunta doon. Ay, naghamon itong si Rodante Marcoleta. Ano kaya yung maihaharap niyang muka dito kay Carpio? Lalo pat si Carpio, mga minamahal, isa po talaga yan sa mga batikan, 'di ba, na naging Supreme Court justices ng bansang Pilipinas. At baka hindi mo alam, Senator Rodante Marcoleta, si Carpio po ay isa sa utak sa likod ng arbitration case. Baka hindi mo yun alam. Kabado man ang China or hindi, 'di ba? Siya ang naglatag sa mga hindi nakakaalam ng roadmap. And also, hindi naman siya opinionator. Siya po ay isang practitioner ng batas sa international. Ngayon, ano kaya yung mukha na ihaharap ni Senator Rodante Marcoleta? Ano yon? PowerPoint? Ihaharap mo dyan? Personal interpretation? Feelings? Nararamdaman mo in your own opinion? Ay, anong maihaharap mo dito? Hindi mo kakayanin yan. Sa international law, hindi nananalo yung lakas ng boses. Nananalo tayo in terms of evidence at sa jurisprudence. Anyway, mga minamahal, ito. Pag-usapan kasi natin, naghamon. Itong si Bulldog, itong si Senator Rodante Marcoleta, na bago daw po pumunta ng Kalayaan Island Group, mag-usap muna, mag-debate muna, maglinawan muna. So ano ba yung purpose? Bakit kailangan pang mag-debate? Hindi ba dapat mas kailangan nating magkaroon ng unity para magkaroon tayo ng isang boses na atin yung island na yan? Ngayon ang tanong, ano ba yung pag-uusapan? Matagal na pong napag-usapan, napagdesisyonan, 'di ba, ng international community, yung Kalayaan Island Group na yan ay atin. Hindi po yan nagbibigay si Mima ng opinion, nakalagay po yan sa batas, mga minamahal.
O ngayon, sige, pag-usapan natin, ano ba ang Kalayaan Island Group? So, ang Kalayaan Group of Island, kahit naman ata grade 6, maiintindihan eh. From the word itself, island, isla. 'Di ba? O isla, Kalayaan Group of Island, isla. So, iba yung ibig sabihin ng Exclusive Economic Zone or ng EEZ. Kasi ang EEZ, ano po yan? Karapatan tungkol sa yaman ng dagat. Ang island, iba po. So, di ba? When we say island, syempre, may mga nakatira doon. Di ba? May mga tao doon. Island nga eh. And kahit naman sabihin natin na walang nakatira doon, mga minamahal, once na nasa Pilipinas yan, atin po yan. Or kahit nasa labas po yan ng Exclusive Economic Zone, as long as inang kinapunan natin yan, nagkaroon ng presidential decree, meron pong batayan tayo because of discovery, sa pamamahala, may local government, may presensya ng AFP at ng Coast Guard, abay masasabi natin na atin yan. Mga minamahal, inangkin yan ng bansang Pilipinas, batay po sa international law. That's not chismis because di naman tayo chismosa. Hindi to Facebook na magchismis-chismis. Yan po ay isang international law na tapos na pong pag-usapan. Noong 2016, nanalo ang Pilipinas sa arbitral ruling laban sa China. No, ano ba yung sinasabi ng korte? Walang legal basis ang 9-dash line ng China. At mas merong karapatan ang Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Ang mga features sa Spratlys, 'di ba? Na tawag dito, ang mga features sa Spratly ay hindi island na may sariling EEZ. Tandaan mo yan, Senator Rodante Marcoleta. Paano ka magpo-form ng ano diyan, ng mapa diyan sa mga island din? Ang island hindi naman yan straight. Balok-baluktot, ang dami mong gagawing points dyan para masabi mo ito. Kahit sinong bansa, hindi kayang gawin yun, nalagyan ng points, diba? Yung bawat island na yan. Diyos ko naman, hindi di porket wala yan sa Exclusive Economic Zone, ay hindi na natin pwedeng sabihin na atin. Meron pong mga Pilipino dyan eh. 'Di ba? Ay gisingin mo na lang kaya yung mga ninuno ng China. Oo, para masabi natin na yung kiniklaim nila na 9-dash line ko no, hindi po 'yan nag-i-exist. So, hindi na natin kailangan ng debate diyan sa usapin ng karapatan dahil unang-una matagal na pong na-award sa atin 'yan. Ngayon, kung maghamon ng debate, anong pinaglalaban mo? Senator Rodante Marcoleta, yan pa yung pinaka-critical dito, hinamon mo si Carpio. Carpio, isa po yan sa utak mga minamahal ng arbitration case. 'Di ba? Siguro nga, kabado nga ata yung China dyan sa kanya. Sabihin mo natin na kabado man yan or hindi. 'Di ba? Siya yung naglatag ng legal roadmap. At sinasabi ko sa inyo, hindi lang yan siya basta-basta commentator, hindi lang siya basta-basta opinionator. Siya po ay isang practitioner ng batas sa international law. Kaya anong mukha ang iharap mo dyan kay Carpio? PowerPoint, 'di ba? Sarili mong interpretasyon based on my personal experience, ganon. 'Di ba mga minamahal? Sabi ko paulit-ulit sa international law, hindi ka mananalo or hindi ka mababalasahan ng panalo kung nakabase ka sa personal na opinion mo. Nananalo ang isang kaso depende sa ebidensya at jurisprudence. Ang problema, dito nga po mga minamahal sa friendly debate na sinasabi niya, parang tinutukoy niya dito mga minamahal kung atin ba talaga yan. Parang wala siyang kasiguraduhan. Yun yung gusto niyang i-pertain Kung pag-uusapan natin yung Kalayaan Island Group na yan, gusto niyang i-pertain mga minamahal na atin ba talaga yan? Sigurado ba kayo dyan? Diba? Parang ang delikado mo naman dahil pinagdududahan mo ang kapwa mo Pilipino. 'Di ba? Gusto mong maipanalo yung kabilang panig. Tandaan ninyo ang soberanya ng bansa ay hindi po yan subject para po sa friendly debate. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin dito is yung patriotism. Pilipino ka ba talaga, Senator Rodante Marcoleta? 'Di ba, mga minamahal? May ruling, may batas, may residente, may presensya ng gobyerno. So, bakit kailangan pa nating bigyan ng pag-aalinlangan or magdebate tayo sa ganyan ng usapin? 'Di ba, ang tunay na makabayan, ang tunay na nagmamahal sa mamamayang Pilipino ay pagtatanggol.
ang kanyang soberanya at ipapanalo ito. Hindi na dapat yan kinu-question ang sarili nating karapatan. Or hindi natin dapat na binibigyan yan ng espasyo ng duda. 'Di ba? Ngayon, kung mayroon mang debate, saan yan gagawin? Sana magkaroon din ng iset yung debate na yan para makita natin kung paano siya lampasuhin ni Batong Bakal at ni Carpio. 'Di ba? Dito nga po sa hamon ni Rodante Marcoleta. Sana gawin yan live, no? 'Di ba? Sa TV, walang script, walang palusot, walang binabasa, 'di ba? At ngayon makikita natin kung sino talaga yung may alam, sino talaga yung may paninindigan, at sino yung naliligaw lamang yung kanilang argumento. 'Di ba? Naku, pupunta ka na nga lang sa Kalayaan Island Group, nagbigay ka pa ng ng kapalit, na humingi ka pa ng request, sobrang dali lang naman umuo para mapatunayan mo na maka-Pilipino ka. Di ba mga minamahal? Nakakaloka. Diyos ko, lakas ng amats talaga, no? Ano yung mga comment dito? Basahin nga natin, mga minamahal, yung mga komento dito. Sabi dito, parang nagkakaroon ng talino si Marcoleta, Ginawang circus ni Marcoleta ang Senado. Marcoleta ako, kasi may substance yung explanation niya. Uy, may sumusuporta din dito kay Marcoleta. Anyway, this upcoming debate if ever man. Kasi itong si Prof. Batong Bakal pumayag na daw. Oo, dito nga po sa friendly debate ni Rodante Marcoleta. This would be interesting. 'Di ba? I think you must be prepared, Senator Rodante Marcoleta. Pakatandaan mo, si Carpio is one of the original government official who work for us to win in the ONCLOS. Sabi ko nga sa inyo, si Carpio, isa po yan, mga minamahal, sa likod at utak. Oo. Ng tawag dito? Isa po si Carpio sa naging utak. Oo, biruin nyo ba naman, professor yan. May expertise dito nga po sa usapin ng ng West Philippine Sea, 'di ba? Sabi ko sa inyo, si Carpio, isa po sa utak yan ng arbitration case. So, ano kaya yung palagyan ni Senator Rodante Marcoleta, 'di ba? So, anyway, pumayag na po itong si Batong Bakal, and I think also itong si Antonio Carpio, papayag din naman ata yan dyan sa debate na mangyayari. So, malalaman natin, mga minamahal, kung sino nga ba yung tunay na angat dito, yung tunay na matalino. Sana matuloy, no? 'Di ba? Actually, kumasa itong si Batong Bakal. I'm just waiting sa kung kumasa ba rin itong si Carpio, 'di ba? So, ano yun? Digong style din. Baste style, mag-aamok ng suntukan tapos di naman a-attend. Ang daming condition. Diyos ko. Oo, naku, pag kinasahan to ni Associate Carpio, baka itong si Marcoleta maging maging tawag dito, matameme dyan sa TV on air. Actually, there is nothing to debate naman, to be honest, mga minamahal, because Kalayaan Island Group is ours. Atin po yan. We don't need to take a debate. Pero kung yan din naman yung hamon ni Marcoleta, patalinuhan, patalastasan ng utak, ay mukhang, sige, pagbigyan ninyo, para nang masupalpal ninyo yung history. 'Di ba? I don't know kung sigurado ba itong si Marcoleta sa pinasok niyang, yung pinagsasabi niya. Mukhang magkakaroon ng comedy popcorn, mga minamahal, kung sakali. 'Di ba? Anyway, Team Carpio tayo. Team Batong Bakal, 'di ba? Grabe yung effort ni Marcoleta, no, sa pagdepensa ng China. Lakas talaga ng amat ng lolo ninyo. Anyway, yun po. It's me again, Alicia ninyo. Pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.